Good morning. Yan. Sabihin mo, gising ka na ba? Tiseli, gising ka na ba? Tiseli, yan. No, medyo malamig-lamig na yung panahon, umuulan-ulan pa, kaya nakakatamad pumasok. No? Yun yung unang-unang challenge ngayong umagang ito. No? Pagbangon pa lang, hirap na. Pero lagi kayo excited kapag Monday. Excited ba kayo pag Monday? Parang ang hina naman. Excited kayo pag Monday? Akala ko, parang ayaw niya yatang magtrabaho. Ha? Pag Monday, mas excited kasi lagi kayong meron ganitong schedule. No? Every Monday, meron kayong pagkakataon na magsama-sama, magdasal, no? Magpuri sa Diyos. Kasi sigurado, kapag maganda yung start, dire-diretso, no? Tama yung direksyon, maganda yung direksyon, at maganda yung nangyayari sa inyong buhay, no? Kaya, kahit medyo sakripisyo yung paggising sa umaga, talaga, araw-araw naman, no? Dahil alam naman natin, iba siguro sa inyo, malayo pinanggagalingan, pupunta pa dito, no? Makikipagtalo sa traffic, no? Pero lahat ng yan, pag nakarating na kayo dito sa inyong lugar kung sa kayo nagtatrabaho at makakauwi kayo ng maayos, lahat yan ay blessing para sa inyo. No? Kaya yan yung dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Pag nilayan natin yung gospel na binasa ngayon, napakaigsi lang. Pero malaki yung kahulugan nito para sa atin, katulad ng ginagawa nating pagsasakripisyo. Gumamit si Jesus ng larawan, dalawang tao, isang may kaya at isang babaeng balo. No? Isang mayaman at isang babaeng balo. Pero pareho silang nag-alay. Pareho silang nagbigay. Pero ang sabi ni Jesus dun sa gospel, mas maganda yung ginawang at mas mabuti yung ginawa ng babaeng balo compared doon sa mayaman na naghulog, no? Doon ng alay. Pero hindi naman sinasabing hindi maganda yung ginawa noong mayaman. Wala namang ganong sinabi. Pero nakita lang ni Jesus na mas malaki o mas maganda yung sakripisyong ginawa ng babaeng balo. Alam niyo kung bakit yun yung binigyan ng highlight? Kasi nung panahon ni Kristo, kapag ikaw ay babaeng balo, hindi ka pwedeng magtrabaho no? Nung panahon ni Kristo, ang mga babae bawal mag-work. No? Hindi pwede magtrabaho ang mga babae. Ang mga lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. So para mabuhay ang pamilya mo, kinakailangan yung lalaki ang mag-work. Yung babae sa bahay lang. Mag-aalaga ng anak, maglilinis ng bahay, maglalaba, ganyan lang. No? Ganyan po yung batas noong panahon na yon. Kaya nga, kung yung babaeng balo, no, nawalan ka ng asawang lalaki, sino ngayon ang magtatrabaho para sa iyo? Di ba? Paano ka mabubuhay? Wala nang magtatrabaho para sa pamilya mo. Paano ka kakain? Paano ka mabubuhay? Paano susustentuhan yung pangangailangan mo? Kung mayroon kang anak na lalaki, at yung anak na lalaki ay pwede nang magtrabaho, baka pwede ka pang mabuhay. Pero paano kung anak mo puro babae? Bawal nga magtrabaho yung babae. Tapos sasabihin mo, meron pa akong anak na 2 babae, 3 o 5, puro sila babae sa loob ng bahay. Mas lalong mahihirapan yung babaeng balo. Kasi paano niya bubuhayin yung kanyang pamilya? Paano pa kaya kung maliliit na bata iyon? Siguro sasabihin na ng babaeng balo, pag malalaki na, siguro, anak, mag-asawa na kayo kasi hindi ko na kayo mabubuhay. No? Pero paano kung maliliit pa at hindi pa pwedeng mag-asawa, siguradong mas mahihirapan yung babaeng balo. Kaya nga, nung nakita ni Jesus na yung babaeng balo ay nakapaghulog kahit napakaliit na halaga, barya nga lang, yung sinabi sa mabuting balita. Bakit? Kaya na lamang barya, kasi nung panahon na yon, alam niyo yung donation box nung panahon na yon, pag hinulog mo ay barya,
Kasi yung donation box, iba yung donation box natin ngayon. Pag hinulog mo, masyadong malalim, no? Maliit lang yung butas kasi madudukot ng iba kapag malaki, no? Ngayon, yung panahon ni Kristo, yung donation box, pag hinulog mo, para siyang may trumpet, no? Pag nahulog mo, tutunog. Kung papel yan, walang tunog. Pero kung mga barya yan, yung mga pilak dati na ginagamit, sigurado maingay. Kaya sabi ni Jesus, nung makita niya nung naghulog yung babaeng balo, alam na maliit lang kasi barya lang yung hinulog. Pero sabi ng Panginoon, yun yung pinakamagandang ginawa at pinakamalaking ibinigay. Kasi kahit walang-wala na siya, ibinigay pa rin niya yung kanyang buong buhay. Kahit walang-wala na siya, isinakripisyo pa rin niya ang lahat sa kanyang buhay. Kaya yun yung gustong ipunto ng Panginoon. Yung maliit na mayroon siya, dahil mahal niya ang Diyos, ibibigay pa rin niya kung ano ang mayroon siya. Marahil sa buhay natin, minsan tinitingnan natin, pag sakripisyo ang pag-uusapan, minsan ang iniisip natin, ang hirap-hirap. Napakahirap magsakripisyo. Nakakapagod, no? Ang bigat-bigat, no? Pagsakripisyo na ang pinag-uusapan. Siguro yung mga, sino ba dito yung mga nanay na, may mga anak na, taas nga kamay na may mga anak na, o pati tatay, baka may mga tatay na may mga anak na, no? Alam ninyo, yung pinagdaanan ninyo nung kayo ay nagkaroon na ng mga anak, no? Hindi madali na mayroong anak. Tita Del, alam ko yung buong kwento ni Tita Del. Gusto nyo ikwento kong buong buo? No? Gusto mo ikwento ko sa kanila yung pinagdaanan mong sakripisyo? Yung sakripisyo mo, gusto mo ikwento ko sa kanila? Huwag na, baka maiyak pa si Tita Del. No? Nung kami ay nagkukwentuhan ni Tita Del, yung sakripisyo niya para mabuo itong St. Peter, paano niya minana sa kanyang magulang at maitaguyod itong St. Peter, napakahabang kwento, pero napakahirap. Parang sabi ni Tita Del dati, kinukwento sa akin, parang hindi natatagal. Babagsak na. Kasi isipin ninyo, si Tita Del, yung itsurang yan, nagda-drive yan. No? Idinadrive na yung karo kasi silang dalawang mag-asawa yung nagtutulong. Imagine, hindi ganun kadali para sabihin natin, bakit ikaw pa? Doon ka na lang sa bahay, alagaan yung anak. Pero hindi. Kasi minana niya sa kanyang magulang itong biyaya na ito at gusto niya gawin lahat na makakaya niya para sa kanyang anak. Para maibigay niya ng mag-aayos na buhay yung kanyang anak. Kahit medyo hirap na. Pero yung sakripisyo, nandoong buong buo. Kasi sasabihin talaga natin, wala naman talagang madali pag nagsasakripisyo. Ang pinakamadali lang, kapag marunong kang magmahal, gagawin mo lahat yung sakripisyo para sa minamahal mo. Di ba? Yung mga may anak dito, yung may mga pamilya dito, kahit mahirap na, kahit pagod ka na, kahit puyat ka na, gagawin mo kasi mahal mo yung binibigyan mo ng pagsasakripisyo. Yung inaalayan mo ay mahal na mahal mo. Ganyan din yung babaeng balo sa mabuting balita. Kasi mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa, sumusunod siya sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya kahit mahirap para sa kanya yung ibigay yung maliit na mayroon siya, ibibigay niya para sa Panginoon, para sa kapwa. Kaya nga, mga kapatid, sana lagi nating iisipin yan. Huwag muna reklamo. Tingnan muna, mahalaga ba ito para sa iyo? Minsan kapag reklamo ang nauuna, hindi natin nakikita yung halaga ng isang tao sa ating buhay. Kapag reklamo ang atin laging sasabihin, hindi mo nakikita yung halaga ng tao sa buhay mo. Pero kapag mahal mo yung tao, kahit mahirapan ka, gagawin mo para sa iyong minamahal. Kahapon, anong sinelebrate natin kahapon? Christ the King, no? Narinig niyo yung gospel kahapon. Yung hari, no, nakilala natin, ay naano ang tsura sa gospel? Nakapako sa krus. Imagine, ano? Nakapako sa krus si Kristo
pero ang tingin natin, siya ay hari. Ganyan yung hari natin. Kaya niyang mamatay para sa kanyang minamahal. Kaya niyang isakripisyo ang lahat sa kanyang buhay kasi mahal tayo ng Diyos. At ganun siya naghari sa buhay natin. Hindi niya iniisip na mahihirapan, hindi niya iniisip ipapako siya sa krus, hindi niya iniisip mabigat ang krus. Lahat yan sinunod niya kasi yung kanyang pagsasakripisyo at pagmamahal ay para sa ating kabutihan. Yan ang gustong ituro ng Panginoon. Yan ang gusto niyang ipakita sa ating lahat. Kaya nga, my dear St. Peterians, no? Yung inyong pagpasok dito, maliit na sakripisyo lang yan para sa inyong minamahal. Yung inyong pagpasok, katumbas ng inyong matatanggap, at yung inyong matatanggap ay maaaring maitulong ninyo para sa inyong minamahal. Diba? Nasusustentuhan ninyo inyong pangangailangan. At bibigyan nyo ng pangangailangan ng inyong anak kasi mayroon kayong maayos na trabaho. Mayroon kayong magandang trabaho. At yung matatanggap ninyo ay ibibigay nyo pa sa iba. No? Siguro yung mga dalaga naman dito, nai-enjoy ninyo yung pera ninyo. No? Yung mga dalaga at binata. No? Ginagano ka, Ate JJ. Sabi niya, Ate JJ, kinakatok na ganun siya. No? Di ba? Yung natatanggap mo, oo, nai-enjoy mo. Di ba? Siguro sabihin mo, kasi wala naman akong pamilya. Pero kahit papaano, sasabihin mo rin sa iyong isip, hindi lang ito para sa akin. No? Hanggat may maibibigay ako sa aking kapatid, kamag-anak, ine-extend pa rin natin. Kahit ikaw yung gumagawa, pero alam mo sa iyong sarili, meron kang maitutulong at maibibigay sa iba, ibibigay at isi-share mo pa din yung pinagpaguran mo, yung pinaghirapan mo. Kasi alam mo, mahalaga ang nagbibigay, lalo na kung iyan ay iyong minamahal. Kaya, huwag ninyong iisipin, nakakapagod. Huwag niyong iisipin, parang ang hirap ng inyong ginagawa. Pag yan ay bunga ng pag-ibig, sigurado yung sakripisyo, gagawin mo para sa iyong minamahal. Kaya sana, itong umagang ito, itong buong isang linggong ito, sana ito yung inyong gawin at pagnilayan. Nasaan na ba ang aking buhay pagsasakripisyo para sa aking minamahal? Nagiging makasarili pa ba o handa na akong magbahagi para sa aking minamahal? Sana huwag natin makikita yung ganong ugali, no? Pagiging makasarili. Dahil kapag nagiging makasarili ka lang sa bawat nangyayari sa buhay mo, unang-una mo talagang sasabihin, pagod na ako. No? Wala na akong lakas. Ayaw kong magbigay. Ayaw kong tumulong sa iba. Ganyan ang isip ng makasarili. Pero ang isang taong nagmamahal, kahit napapagod, kahit madaming ginagawa, dahil sa sakripisyong iyong ginagawa, dahil mahal mo, sigurado buong-buo mong ipapakita at gagawin sa iba. Kaya ngayong umagang ito, magpasalamat tayo sa Diyos dahil araw-araw hinahawakan niya ang ating puso at isipan para dalhin sa tama at mabuting gawain sa ating buhay. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.